Teacher, ano po ba ang nangyari sa martial law? Sabi kasi ng lolo ko, golden era daw yan ng Pilipinas. Talaga? Pero nag-aaral ng journalism ang ate ko. Ang sabi niya, madilim na panahon daw iyon. Kayo talaga, buti na lang at tinanong niya yan. Kasi yan ang pag-uusapan natin ngayon, class. Noong Setyembre 21, 1972, nilagdaan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang Proclamation No. 1081 na naglagay sa Pilipinas sa ilalim ng martial law. Ibig sabihin, nagkaroon ng sobrang kapangyarihan ang gobyerno. Maraming tao ang pinatahimik, maraming tao ang nakulong, sapilitang nawala, at pinaslang. Bakit po golden era ang sinasabi ng ibang tao sa panahon na yan? Maraming mga dahilan. Isa na rito ang misinformation at disinformation o mga sinadyang pagtatakip o pagbabago ng katotohanan. May mga nagsisikap na pabanguhin ang nakaraan sa pamamagitan ng iba't ibang bersyon ng kwento. Isa pa, hindi dahil hindi direktang naapektuhan ng ilang tao noong martial law ay ibig sabihing wala na itong masamang epekto sa bansa. Maraming Pilipino ang nagdusa at makikita ito sa kwento ng tatlong kababaihang lumaban sa panahon ng martial law. Halika at pakinggan natin ang sanaysay na pagpupugay sa kababaihan ni Marion Lopez Miguel na isinalin ni Selena Gonzalez. Katulad ninyo, si Liliosa Hilao ay isa ring mag-aaral. Siya ay estudyante ng pamantasan ng lungsod ng Maynila o PLM na masipag sa kanyang pag-aaral at aktibo sa mga gawain sa kanilang paaralan. Kung hindi lamang sa martial law, nagtapos sana siyang cum laude noong 1973. Dahil may hika at mahina ang katawan, hindi siya makasali sa mga rally. Ngunit hindi ito naging hadlang sa kanya upang ipaglaban ang hustisya ng bansa. Ginamit niya ang kanyang talino upang magsulat at ipahayag ang kanyang saloobin laban sa pang-aabuso ng gobyerno. Sa kasamaang palad, noong Abril 1973, pinasok ng mga lasing na sundalo ang kanilang bahay. Binugbog ang kanyang ina at mga kapatid at sa pilitang dinala si Liliosa sa Camp Crame. Ilang araw ang lumipas, natagpuan na lamang siyang wala ng buhay. Ang kanyang katawan ay puno ng sugat, paso ng sigarilyo at sinasabing pinainom siya ng muriatic acid. Sa kaganapang ito, alam niyo ba na si Liliosa Hilao ang unang naitalang estudyanteng biktima ng martial law? Kahit sa murang edad pa lamang ay naging boses siya ng katotohanan. Si Lorena Barros naman ay isang makata, isang leader at isang revolusyonaryong babae na lumaban para sa karapatan ng kababaihan. Siya ay pinanganak sa isang pamilyang may malalim na kasaysayan ng paglaban. Ang kanyang ina ay isang gerilya noong ikalawang digmaang pandaigdig at ang kanyang lolo ay isang katipunero. Lumaki siyang matalino at masigasig sa kanyang pag-aaral. Nagtapos siya ng antropolohiya sa Universidad ng Pilipinas noong 1970. Sa murang edad, nakita niya ang kawalang katarungan sa lipunan at naging aktibo sa mga kilos protesta. Itinatag niya ang Malayang Kilusan ng Kababaihan o Makibaka, isang organisasyong nagsusulong ng pantay na papel ng kababaihan sa lipunan at revolusyon. Sa kanyang mga sinulat, hinamon niya ang paniniwalang ang babae ay dapat lamang manatili sa bahay. Ngunit sa ilalim ng martial law, siya ay hinuli ng gobyerno. Nahuli siya noong 1974, ngunit nakatakas rin mula sa Fort Bonifacio. Dahil dito, 2 taon siyang nagpatuloy sa kilusan. Ngunit noong Marso 24, 1976, sinalakay ng mga sundalo ang kanyang kinaroroonan sa Mauban, Quezon. Pinili niyang harapin ang mga sundalo upang bigyan ng pagkakataong makatakas ang kanyang mga kasama. Sa labanang iyon, siya ay napatay sa edad na 28. Ang kanyang alaala ay patuloy na nabibigay ng inspirasyon sa mga Pilipina na ipaglaban ang kanilang karapatan. Si Leticia Jimenez naman o mas kilala bilang Leti ay isang mamamahayag na lumaban gamit ang kanyang panulat. Lumaki siya sa isang maayos na pamilya at nagsimulang magtrabaho bilang editor ng Philippine Panorama noong idineklara ang martial law noong 1972. Kahit may pagbabawal sa pagsulat ng Malaya dahil nga sa martial law, kung saan mahigpit ang gobyerno sa mga balita at opinyon, ginamit niya rin ang kanyang posisyon upang ipahayag ang mga katiwalian sa gobyerno.
Sa kanyang mga kolum, maingat niyang inilathala ang mga tunay na pangyayari gamit ang matalinong pagsulat. Ngunit dahil sa kanyang kritikal na pananaw laban sa diktadurya o mahigpit na pamamahala ng gobyerno, siya ay sa pilitang pinagbitiw sa posisyon. Gayunpaman, hindi siya tumigil sa laban. Patuloy siyang nagsulat laban sa pang-aabuso ng gobyerno. Noong 1983, matapos ang pagpaslang kay Ninoy Aquino, naging mas matapang siya sa pagpapahayag ng katotohanan. Dahil dito, siya ay naging unang babaeng punong editor ng Philippine Daily Inquirer, isang pahayagang tumulong sa pagpapabagsak ng diktadurya. Si Leti ay nabuhay upang masaksihan ang pagbabalik ng demokrasya, ngunit alam niyang ang laban ay hindi pa tapos. Namatay siya noong 2015, ngunit ang kanyang ambag sa malayang pamamahayag ay nanatiling inspirasyon sa mga mamamahayag at Pilipino hanggang sa kasalukuyan. Nakita natin sa mga kwento ni Leliosa Hilaw, Lorena Barros at Leticia Jimenez Magsanok na hindi hadlang ang kasarian sa paglaban para sa katotohanan at hustisya. Ang kanilang mga buhay ay nagsisilbing paalala sa atin na ang kalayaan at demokrasya ay dapat nating ipaglaban at pangalagaan. Kayo, ano naman ang mga natutunan nyo sa kwento? Napaisip po ako na ang dami po palang nagbuwis ng buhay noong martial law. Pati na rin ang mga kababaihan. May kanya-kanya silang paraan tulad ng pagsusulat at pagsali sa protesta. Totoo po, at dahil sa kanila, mas naunawaan natin kung bakit mahalaga ang kasaysayan at katotohanan. Ako po, bilang babae, na-inspire ako sa kanilang mga kwento at nahikayat akong gamitin din ang aking talento para ipaglaban ang tama. Kaya nga, mahalaga ang patuloy na pag-aaral at pagpapalaganap ng tamang impormasyon. Huwag nating hayaan na bubura o mabago ang kasaysayan. Tulad ni Leliosa, Lorena at Leti, tayo rin ay may tungkulin ipaglaban ang katotohanan.